Marami pong salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong hapunan ngayon sa amin, pamilya. Salamat po sa ngalan ni Jesus, sa iyo lahat ng kapurihan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kaibigan, kaya na po tayo. Ito po ang isang manok nandito sa may marksitas. Ayan na po. Kanin ko yung mix na red rice at brown rice. Ginawa ko, dinagdagan ko ng puti. Baked to perfection. Comes in a variety of delicious flavors wrapped in a light, delectable sponge cake so soft and moist. A great tummy filler snack anytime, with flavors to choose from for everyone. Region assorted cakes in ube, pandan, mocha, melon, and strawberry flavors. By region. Instant cookie in 2 minutes. Did you know kids' milestones start from their gifted brains? Nurture it with Promo to help fuel the forebrain development. Nanood naman siya. Winashing na. Kinaskus mo pa? Switch to New Ariel Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis at pantya. No may kuskus sa washing machine. 7.50 lang per wash ang New Ariel Liquid. Ang pagmamahal niyo sa amin at ang pagmamahal namin sa inyo ang lumilikha ng isang malaking pag-asa namin araw-araw. World Noon! Nakain niya. Pinatawan ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ng lifetime ban at multang 200,000 piso si Mike Sorella ng Gensan Warriors. Ito'y matapos niyang suntukin si Jonas Tibayan ng Mindoro Tamaraws sa kanilang laro nitong Lunes ng gabi. Nagpapatrol, Dayan Castillero. Pisikal ang laro sa pagitan ng Mindoro Tamaraws at Gensan Warriors sa MPBL sa Batangas City Coliseum nitong Lunes. Pero nagulat ang lahat ng biglang suntuking ni Nicole Mike Sorella ng Gensan Warriors, si Jonas Tibayan. Knockout si Tibayan. Agad naman rumesponde ang medical team ng MPBL at dinala siya sa ospital. Ikinalungkot ng MPBL Commissioner ang pangyayari. It's the worst I've seen in terms of violence in the court. Ilang taon na tayo sa basketball world industry, naglaro, even international games, Yeah. one of the worst. Ayon sa MPBL, nabasag ang panga at posibleng nagtamo rin ng concussion si Tibayan. Kinumpirma naman ng pamunaan ng Mindoro Tamaraws na may malay na si Tibayan bago operahan kanina. Hindi po siya pwedeng kumain kasi bawal pa. And hindi rin po siya makasalita kasi masakit yung panga niya. Kasi fracture po siya. Yeah, opo. Awake naman po siya. Kahapon, hindi po talaga siya makausap. Matalan yung gumagalaw. Nag-choice sa Manila kung anong hospital. Pinapili ko sa malapit na bahay nila. So, doon ang napili nila sa New Era. Out of danger naman po. Kinondenan ng MPBL ang insidente. Pinatawan ng lifetime ban si Sorella at multang 200,000 piso. Nirekomenda rin ng Liga sa Games and Amusements Board na kanselahin ang kanyang lisensya. Nagpasalamat naman si Mayor Cruz sa mabilis na aksyon ng Liga. Nagwagi naman ang Gensan Warriors sa Mindoro Tamaraws sa score na 76-72 nang magpatuloy ang laro. Dayan Castillero, ABS-CBN News. Malapit nang magkaroon ng Pinoy astronaut. Ito po paniniwala ng isang rocket scientist na gumawa ng kasaysayan sa kalawakan kamakailan. Ibinahagi rin niya ang ilan sa kanyang mga ginagawa para mapaigting ang food security sa gitna ng paglala ng climate change. Exclusive na Papatrol, Rafael Bosano. Isa ang Philippine Science High School sa mga binisita ng citizen astronaut at dating NASA rocket scientist na si Aisha Bo nang bumisita siya sa Pilipinas. Isa si Bo sa all-female crew na lumipad sa kalawakan ngayong taon sakay ang Blue Origin kasama
ang pop singer na si Katy Perry. Para kay Bo, mahalaga ang science, technology, engineering, mathematics at space science na yung tumitindi ang epekto ng climate change. Today, we're seeing the launch of some of the most sophisticated satellites that conduct Earth monitoring. We're also seeing the rise of satellites that can provide capabilities that can cut down on disaster response times and that can provide enhanced situational awareness about the environment. Nakipagdialogo din siya sa Philippine Space Agency. Makatutulong niya ang pag-aaral niya ng posibleng pagpapalago ng mga halaman sa space para matiyak ang sapat na supply ng pagkain. Tamang-tama naman na may bagong satellite na binubuo ang PhilSat na tinuturing pinakamalaki at pinaka-advanced na Earth observation satellite ng bansa na kayang i-monitor ang kalagayan ng mga pananim sa Pilipinas. Pwede niyang ma-detect yung different stages of crops. Pwede niya rin ma-detect yung mga pests and diseases. Tapos kapag may dumaan na bagyo or naapektuhan sila ng baha, also kapag nagkaroon ng tagtuyo, makikita din natin yung extent of damages. The idea is to determine how to efficiently grow certain types of plants in order to address food insecurity here. We may not have the resources that we need in our region in order to sustain the population in the future, which is why I was so excited to come here and talk to PhilSat about this, because I think there's a lot of meaningful research that they can conduct that will help answer that question in the future. Ibinahagi niya sa mga taga-Pisay kung paano pinatibay ng kanyang paglipad sa kalawakan ang kagustuhan niyang alagaan ang ating planeta. And I want people to know that Earth, it's unbelievably, unimaginably beautiful from space. And I think that humanity is going to leave with an enhanced, elevated perspective on why it is that we need to protect this place we call home so much. Whether it be in climate change or in disaster risk reduction or the health outcomes of the 106 million Filipinos in the nation, I think that every problem can be solved with STEM. Aisha's talk is somehow, it's an eye-opener. It's an eye-opener of how STEM education, especially the space education, it's not that, let's say, appreciated or tackled very much here in the Philippines. Tiwala si Bo na magkakaroon din ng sariling astronaut ang Pilipinas na makatutulong na palawakin ang kaalaman ng mga Pilipino sa kahalagahan ng science, climate change at pagprotekta sa mundo. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Halos 2 dekada na ang nakalipas mula nang matagpuan ang isang maleta na may katawan ng isang batang babae sa Maynila. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakamit ang hustisya para sa biktimang si Dindin Palma. Balikan po natin ang mga pangyayari sa kahindik-hindik na krimeng ito sa Philippines' Most Shocking Stories. Jackpot! Yan yung naisip ng 2 batang nangangalakal nung makita nilang may lumulutang-lutang na maleta sa may breakwaters sa Manila North Harbor area. So naisip ng 2 bata, baka may damit, gamit, kahit na pera pa yung maleta. Pero nang buksan nila, unang bumulaga ang nakabuloktot na bangkay ng isang batang babae. Laking gulat at takot ng 2 batang lalaki at agad tumawag ng mga pulis. Nadiskubre na ang katawan na nasa maleta ay ang 7-year-old na si Geraldine Dindin Palma na ilang araw na palang nawawala. Yan ang babalikan natin kwento. At ito ang Philippines' Most Shocking Story. Mapapanood yan mamaya sa ABS-CBN News YouTube channel, 8 p.m. pagkatapos po ng TV Patrol. Wow, may notes! May notes po ang isa dito. Kanin na pong porsyento ng pondo para sa public works projects ay nawawala dahil lang sa graft and corruption. Walang Ilang pa kaduda mga dito. leakages. 60%. 40% talaga. Dati 20 lang, di ba? Tolerable. 60%. Alam nyo, ang sabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakausap ko kanina, ang sabi niya, kung nagvo-volunteer siya? Nagvo-volunteer siya na siya mag-imbestiga to head it. Kung seryoso
maganda siya i-appoint. Kaya mayor siya, di wala I mean, you can do seryoso, both. kung seryoso ang pamahalaan. Kung seryoso pa mangalaan, Na- siya i-appoint. Hindi, yung maganda sinabi niya, Karen, is dapat may kauwian ito. Hindi ubran na ganun lang na may ganito. Yeah. Dapat may makasturuhan. At hindi lang yun binanggit ni Pangulong Marcos Jr. yung 15 contractors. Pero may butas, anong kulang? Yung kongresista dapat Kung sino manggitin. nag-endorse. Hindi naman kikita ang contractor, kongresista rin ang nagre-request ng Hindi, sabi budget. nga ni Senator Ping, ang mga kongresista daw, hindi naman lahat, hindi natin alam. Sila na ang contractor. Okay. Ng proyekto. Sila mismo may kumpanya. Proyekto niya yun, di ba? Kung hindi man siya, gumagamit sila ng dami. Kung hindi man siya, kamag-anak niya. Oo. Ganyan nangyayari. Oo. At mismo na daw yung mga contractor nagre-reklamo. Kasi kung dati, 10% ang hinihingi, naging 20, 30, Parang naging normal 40. yung 10%, 60. Hindi. Ngayon ang Bigyan lakas kay Jesus, na. Brother Kaya Manny sobrang Bautista. yung proyekto. Substandard. Senior Substandard. citizen, Wala nang 64, nagkakasama. Meron na sinasabi 6 years, person with disability, So 6 bago years, magsimula ang sa proyekto, tulong ng Panginoon Diyos, mag-bayad ka Ito. ng mga 5 to 6%. Malakas Yeah. pa. Passing through. Ibig So, sabihin, pag may dayo. parang Kaya? meron kang stroke, yung opposite, sa highway proceed. na- Oo. Sige nga, pag may dayo na contractor, may passing through ka. Yeah, oo. Malakas. Oo. Meron kang gano'n. Bago simulan ng proyekto, bago simulan ng proyekto. So, hindi pa nasisimula. Thank you for watching. Kickback na. Nababawasan na kaagad yung budget.